Okay guys, so today I'm having more new videos. So if you can guess what my drawing is, you have to like and subscribe. Oh, that's so good. So if you know it here in the comments, let me know. Let me know in the comments how to fix the drawing. How to fix the drawing? Where did the drawing? Instead using scratch paper. I'm gonna find some more paper. So let's use the scratch. So let's draw. Like me in the comments. Or maybe not, guys. Let me know in the comments. So this guys, this is so the best drawing. And it's everything, the best ever and ever and ever. So it's so nice. You remember? Okay, so this is getting a little one. Yeah. Yes, so this is where we do live. So let me know in the comments. Hugsak na ito para sumugod sa target ang mga operatiba ng PNP Women and Children Protection Center sa Batangas City. Agad din na sinagip ang 3 buwang gulang na sanggol. May pinabentang manon ng sarili ng ina sa halagang 75,000 pesos. Naitap din ng pulisya ang ina na napapanamang OFW na nabuntis sa manon ng isang Chinese Vietnamese. Si Mother nagtatrabaho sa Vietnam. Nanganak siya, after 3 days, bumiyang siya pa ulit. Tapos, dahil siguro, the way she assessed, magandang lahi ng bata, binibenta niya ng 75,000. Kung kailangan namin bakit binibenta, according to her, para makabalik siya sa Vietnam at magtrabaho ulit. Hindi na rin umano nagsasama ang suspect at ama ng bata, kaya tinangka niya ialok ang anak para sa illegal adoption online. Inaresto din ang isa pang nanay sa Quezon City na ibinibenta din ang 1 taong gulang ng anak sa halagang 25,000 pesos. Napagkalabang nagdadalang tao rin ulit ang nanay sa ikawalo ng anak, kaya hindi na anya kayang alagaan ang ibinibentang paslit. Hindi daw siya sinusuporta ng kanyang asawa. Iba-iba kasi sa kaya, so yung hangin nasa iba-ibang pananalag. Isinailalim sa pangangalaga ng mga social worker ang 2 sanggol. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang 2 nanay na nakaharap sa reklamong child trafficking. Batay sa datos ng PNP, patuloy na tumataas ang bilang ng mga illegal na nagbebenta ng kanilang mga anak online. Sa unang buwan pa ng taon, 3 bata na ang kanilang nasasagip. Natuklasan din ng pulisya na may mga kaso ng reselling ng bata. Kasi hindi ang lahat na nagbibenta online, yung mga direct ang nanay, may mga cases na din kami ng offering for na reseller sila. So may legal yan. Nakikipag-ugnayan naman ang pagpapasay ng social media platforms para mapigilan ang pagdadat ng mga person online. Nasa yung social media page at Sorry guys, I'm just touching something. Hindi kalakal ang buhay ng sanggol. Kasi nilang sila na wala silang alam na mapupunta pala sila sa ganitong mga magulang. Tayong mga magulang, responsibilidad natin na itaguyod sila ng maayos na buhay. Muli naman nag-aalala ang pulisya na lumapit sa mga ahensya ng gobyerno para sa legal na pagpapaampon ng anak kung hindi talaga itong kayang suportahan ng magulang. Karen de Guzman, ABS-CBN News.
Isinagpubliko ng Bureau of Customs ang listahan ng 11 kumpanyang nagsilbing deconsolidators at responsable umano sa mga inabandonang balikbayan boxes. Tinatayang mahigit 50,000 balikbayan boxes ang natin sa customs matapos hindi naman bayad ang mga kumpanyang nagdala ng mga ito sa bansa. Nagpapatrol, Johnson Manabat. Pagkain at gamot ang ilan lang sa mga gamit na kasamang namin din sa mga inabandonang balikbayan boxes ayon sa grupo ng mga overseas Filipino workers na Filipino Wednesday Club. Okay lang yung ibang mga damit, okay lang, hindi na Kasi paano yung mga pasalubong ng mga pagkain, yung iba ng chocolate dyan is natutunaw pa. 2023 pa yung iba. Ito lang. Ipinakita ng Bureau of Customs ngayong Biyernes ang 147 container van na may lamang balikbayan boxes na padala ng mga OFW at mga Pinoy sa ibang bansa. Matagal na natekla sa Manila International Container Port ang libo-libong balikbayan boxes matapos abandonahin ng mga kumpanyang dapat na mag-deliver ng mga ito sa mga pamilyang pinadalhan. Ibig sabihin po nun, nung dumating yung mga containers, hindi binayaran ng mga deconsolidators yung port charges, yung mga dapat bayaran sa mga port operators, yung mga taxes na dapat bayaran sa ating pamahalaan. Dagdag ni Comuseno, tinatayang aabot sa hanggang 160 milyong piso ang hindi nabayaran buwis ng mga pabayang deconsolidator. Sasampahan ng large-scale staff ang mga kumpanyang nag-abandona ng mga padalang balikbayan box. Early December, ayan, nagpupunta na po tayo. Meron na rin naman pong ginagawa. Intindihan nilang paghihirap po ng ating mga kababayan ay nasa ganda sa pag-iintay nitong mga kanilang pasalubong. Isinapubliko na rin ng DOC ang 11 deconsolidators na kakasuhan nito. Sabi ng DOC, ilan sa mga nasa listahan ay dahil pasalubong. Isinapubliko. So guys, if you can see that video for this, please like and subscribe. My comments. This is what again I'm going to draw with only these three. But they have a new one. I broke it. But we need to finish it. DOC ang 11 deconsolidators na kakasuhan nito. Sabi ng DOC, ilan sa mga nasa listahan ay dati na rin nasangkot sa pagkakasama ng balikbayan boxes pero hindi nakasuhan. Sa pagkain ng Bureau of Customs, 4,000 balikbayan boxes ang inabandona ng mga tinatawag na deconsolidator, ibig sabihin na ipadala po ng Pilipinas sa mga balikbayan boxes na ito, pero hindi naman nakarating sa mga dapat na itatanggap. Kabilang dyan sa mga inabandonang balikbayan boxes na na galing pa ng tindang of Saudi Arabia, ipadadala sana sa barangay sa Bangan Libay sa Santa Cruz. Target ng customs na ma-deliver ang lahat ng natenggang balikbayan boxes sa loob ng 60 araw. Sabi ng DOC, walang kailangang bayaran ng mga may-ari dahil ang pondong gagamitin sa forwarding o delivery ay manggagaling sa Office of the President na tinatayang aabot sa 30 milyong piso. Mayroon na rin kasunduan ng DOC at ng Department of Migrant Workers o DMW para tulungan ang mga Pinoy sa ibang bansa para hindi sila makikimatiyaking makararating sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas ang kanilang mga padala. Una, yung information dissemination. So, gagawin ng investigasyon para tanggalin natin sa sistema yung gumagawa ng masama. Ayon sa Customs, pwedeng makipag-ugnayan sa kanilang official email address o sa kanilang hotline kung may tanong tungkol sa mga hindi natatanggap na padala mula sa mga kaanak abroad. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Right. Arestado ang dalawang lalaking nagnakaumano ng mga kable ng kuryente sa Port Area, Maynila ngayong Biyernes ng umaga. Ayon sa pulisya, naharang sila sa Oakland City at natuklasan walang lisensya ang rider. Ininspeksyon din ang dalawang sako at nakita ang dalawang rolyo ng kable mahigit 50 metro ang haba. Meron umano itong markings ng electric company. Giit ng mga suspect, hindi nila ito ninakaw. Katwira nila, inutusan lamang sila ng kanilang amo na kunin ito sa isang tindahan. Inaalam pa ng otoridad ang kabuang halaga ng mga na-recover na kable. Patuloy din ang investigasyon para matukoy ang sinasabing nag-utos umano sa mga suspect. Nasa kustodiya na sila ng Baseco Police Station. Mga sila sa mga kasong paglabag sa Anti-Pilferage of Electricity and Theft of Electric Transmission Lines o Materials Act of 1994 at Land Transportation and Traffic Code. Nasamsam ng Bureau of Internal Revenue at Highway Patrol Group ang mga truck na may kahon-kahon na iligal na sigarilyo sa Valenzuela City. Iniimbestigahan kung konektado ito sa mga dati na nasaba na uslit na sigarilyo. Nagpapatrol, Jorvis Manahan. Pinagbubuksan ng mga opisyal ng Bureau of Internal Revenue at PNP Highway Patrol Group
ang mga kahon na ito sa isang warehouse sa Barangay Jenny de Leon sa Valenzuela. Naglalaman ito ng mga sigarilyo wala umanong mga kaukulang dokumento. Ayon sa HPG, may mga nakita silang nahuli ng mga Chinese sa Quezon City. Kaya nag-base nila ang attack sa Valenzuela. Ito sila sa kalsada. So, upon inspection ng mga personnel natin on the ground, nakita natin na yung grupo na ito, napapalito sila. Nililipat yung laman ng isang container, isang aluminum van kung sa isang van naman ng owner, ng buyer. Nang pasukin ng bodega at buksan ng mga truck, nadiskubre at nasa bakila ang aabot sa mahigit 6,000 pakete ng illegal na sigarilyo. Sabi ng BIR, wala itong mandatory internal revenue stamp tax. Kaya lumalabas ito sa National Internal Revenue Code. Kung hindi nahuli, nasa mahigit kalahating bilyong piso ang matatakas ang base nito. That's a glimpse of how much ang nawawala sa atin when it comes to the matter of illicit trade. Malaki-laki po yun, hindi po yun ang halaga 560 million pesos. And we can see na dito pa lang po yun. What more kung mas marami pa po nahuli. Pinaniniwala at kinakalat sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mga nasabat na sigarilyo. Puno ng mga kahon ng mga illegal na sigarilyo ang mga truck na ito na matagpuan dito sa Valenzuela City. Dahil pa mga nakatambak dito sa gilid. Hindi madaling matagpuan ang mga illegal na sigarilyo dito dahil ito ay isang garahe ng mga taxi. Iniimbestigahan na ngayon ng otoridad kung ang mga kontrabandong sigarilyo sa Valenzuela ay kolektado sa mga naunang nasabat na puslit na sigarilyo. Wala namang mga tauhang bumarap sa warehouse matapos ito pasukin ng HPG at BIR. Kaya iniimbestigahan pa kung sino pa ang ibang nasa likod nito. Nakatakdang silain ang mga sigarilyo na ito para hindi na kumalat at magamit pa. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Iniimbestigahan na ng Pasig Police ang rambulan ilang motorcycle riders sa Barangay Tambo, Pasig, Iloilo, Quezon, madaling araw. Nauna nito nakuhanan ng video ang sagupaan ng dalawang grupo ng mga riders sa kahibaan ng JP Laurel Highway. May ginagawa pa ng pamalo habang may ilang need to do it whatever we want. Like my new video. This is my even new video. We need long videos now. So let's do this. Sila ng kabilang grupo. Itinanggi nilang ni drag racing na nangyari bago walang gusto magreklamo, isusunite ng pulis sa land transportation ang resulta ng kanilang Like it. Babasahan po sana ng sakdal ngayong Biyernes si dating Senador Just wait until I finish my journal. Okay, guys, so it's almost done, but I got water. It's a new one. Maliban na lamang anya kung mayroong direktang kumausap kay ko, ito ay hindi ko otorisado. Una nang sinabi ni Interior Secretary John B. Remulla na may mga emisayo umanong nagsabi sa kanyang kapatid na si Ombudsman Jesus Pina Remulla na handang makipag-usap si Ko. Pero hindi ni Remulla na hindi pa ito verifikado ang informasyon. Pinaniniwalaang nagtatago si Ko sa isang gated residential village sa Portugal. Nakaharap siya sa mga kasong negotiation at draft sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y Ghost Flood Project sa Oriental Mindoro. Oh, there's green. Thanks, guys. Gretchen, anong ibinahagi ng transgender son ni Broadway legend Lea Salonga? Ang ibinahagi ng young theater actor na si Gretchen ang pinagdaraan ng transition bilang isang trans man at ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Buong loob ni sa puntong ito ng kanyang buhay dahil na rin sa suporta ng kanyang ina, ang Broadway star na si Lea Salonga. Nagpapatrol, MJ Felipe. The thing is, for me, I have to do what I need to do to help my child in the best way that I can. Ito ang simple pero tapos sa pusong sagot ni Lea Salonga na matanong tungkol sa suportang ibinibigay niya sa anak na si Nick Chen sa gitna ng kanyang transition sa pagiging transgender man o trans man. Sa panayam ng ABS-CBN News kay Nick, ibinahagi niya na sa gitna siya ngayon ng testosterone replacement therapy o TRT, isang medical treatment para madagdagan ang testosterone hormones ng isang lalaki at sa kaso ni Nick ng isang trans man. Isa sa mga epekto nito ay ang mas mababang tono ng boses. I've been on testosterone since testosterone therapy since March of 2025, and I am all the better for it personally. I mean, it's not for everybody, I will say that, but for me, I'm very happy. Bukod sa TRT, sumailalim si Nick sa top surgery o tinatawag na chest masculinization. Noong isang taon, ito ang pagtanggal ng breast tissues at pagpantay para mas magkaroon ng flat o patag at mas maskuladong dibdib. Dumaan na rin noon sa kapareho ng top surgery at testosterone replacement therapy ang singer na si Jake Cyrus. Gaya ng magkahalong reaksyon sa pagbabahagi ni Jake Cyrus ng kanyang transition noon, batid ni Nick na maaaring hindi ito agad mauunawaan at matatanggap ng ibang tao. I did not expect for however, I do understand the impact that it does have, and that is why I did it, because I know that it's more taboo and not really a thing here for
for even, trans men to come out and to have top surgery or even to have testosterone. So, I'm trying to push for that kind of care. Hindi pa masabi ni Nick kung hanggang kailan tatagal ang kanyang TRT. Pero ang sigurado ay ang mensaheng nais niyang ipahatid sa mga magulang, mga kabataan o sino mang dumaraan sa sitwasyon ito. I couldn't imagine that I would have such an impact, and I only hope that what I do helps other kids and people like me live the lives that they want to live and encourage other people. Malaking bagay anya ang support system sa life-changing moment na ito dahil ang suporta at pagmamahal na ibinibigay sa kanya ng inang si Lea Salonga. MJ Felipe, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng TV Patrol, tulay sa Pampanga na 8 taong na. Can I get my phone now? Wait, I'm almost done. Okay. Can you give me Okay, my phone? guys, bye-bye. So this is the end of my videos, and look, it's finished. It's finally finished. I'm just gonna scratch my brush. I'm gonna finish. Okay guys, so that's the end for the video. So please like and subscribe, the comments, and this is my little time. So please, I really need like and subscribe. So bye.